Hello, welcome back sa isang ulit continuation ng Parokyano Show. Ako nga pala si Lem at kasama ko pa rin si Chris na aking co-host. And continuation to nung episode 22 na kasama natin si Senyor Rafa Aldiguer. At alam mo, ang maganda kasi dito, Chris, bago tayo pumunta sa topic, gusto mo natin pasalamatan yung unti-unti lumalaking listeners natin. Kasi from Spotify sa Apple Podcast at sa Amazon Podcast, nandun na tayo. At the same time sa YouTube, syempre, lahat ng outlets na pwede tayong ma-feature itong kalokohan natin, gagawin natin. Tsaka mag-comment lang po kayo, lalo na pag sa sinasabi nga ng mga vloggers, pag YouTube is like, share, comment, subscribe, tsaka ting na rin ang bell. May ganun para maging updated kayo sa amin. So, Chris, ikaw, pisa mo na. So, ayun, from the previous episode, tapos ito, bago na naman. Yun, goods na goods tayo mga kaparokya. So, ito, gaya nga nung nabanggit ko, medyo na-excite na ako kasi yun nga, tuturuan tayo tsaka makikipag-conversation in Espanyol na tayo. Oh. Alam mo, lahat ng English mo, ginagawa mo lang CION, no? Parang may daya. Sabi, okay, may daya ka nililist, kahit wala kang lisp, nilalagay mo ng lisp yung yung tono mo O sige, eto. Chris, sorry, since ikaw, nakapag-aral ka ng Polsci, and lahat nung documents na inaaral nyo, pati language is Spanish. So, eto nga, since nandito na si Rafa, papaturo na tayo, pre. O ikaw mag-open. Yun. Ang haba na ng minuto, ang haba na, Paano ko ba i-open to? Ayun nga, i-throw din siguro, yun, ay sa kurso ko kasi, sa political science, o siyensya political, ayan. Na, syempre lahat ng document natin, di ba, in Spanish, in Espanyol. Diba? Kahit yung, 'di ba, yung pag meron kasi kaming major subject na introduction to law. Tapos ang chapter or yung na namin is yung revised penal code. Syempre alam naman natin yung origin ng revised penal code is in Spanish, 'di ba? Código Penal. So, yun, syempre may mga tayo diyan may mga Spanish words na mi-meet or na tatalakay. Like for example, yung mga violations or penalties, di ba, may arresto mayor, mga ganon, destierro, mga ganon. So, doon talaga and na-amaze or yung curiosity mo talaga aralin yung Espanyol. Kasi, although may mga commentary siya in English, kasi ngayon yung mga, di ba, yung mga law school books naman may commentaries in English. Pero, pag tinalakay mo nga yung mga revised penal code, gusto mo din talaga malaman yung pinaka-deep meaning talaga ng mga Spanish words. So, ayun. Kaya nagkaroon ako ng fascination na din na aralin yung wikang Espanyol na which is ito sa episode natin ito baka matutupad yung matutupad ng pangarap natin. O kasi ako nakikinig lang ako ng actually, siguro effective medium din ng pag-aaral ng Spanish language is yung through music. Kasi kapag music, palagi mo siya naririnig, tapos medyo pleasing sa pandinig mo, syempre sa tipo mo na din. Ayun, parang may immerse ka na din dun sa language. Kasi syempre, mali mo kung anong meaning nung pinapakinggan mo. Kung hindi mo siya maintindihan, useless yun kahit well-written na siya.
well-structured, ayun, kung hindi mo rin siya naintindihan, useless siya. So, yan na. Rafa, ito na, kung kami magpapaturo or may experiences ka na ba na nag-host ka na ng isang event or activity na ikaw mismo yung nagturo ng language? Hindi man turo, pero actually, turo siya, sort of. Nung college, nung freshman ako sa CSB, may kasi kami, sa course ko, International Affairs, may basic requirement, mandatory requirement siya na mag-foreign language course ka. So, pwede kang mamili between Spanish, French, tsaka Mandarin Chinese. So, majority, nag-agawan Spanish. So, itong one time, ako lang sa class ko yung marunong mag-Spanish at the time. So, pag may homework, edi takbo asalan sa akin, di ba? So, there was this one time na gabi yun late night, mga siguro hating gabi na yun midnight na yun yung, at kasi sila, papatulong sa homework, gano'n. Tapos, nag-Zoom call kami. Ito ba, pandemic pa to, nung 2020. So, nag-Zoom call kami, tapos nagpapaturo sila, paano, hindi ko maintindihan to, paturo ng ganito. So, nag-Zoom call kami, tapos fina-flash ko sa screen ko yung page ng homework namin. Tapos pinapakita ko sa kanila kung paano i-conjugate, ano ibig sabihin, bakit ganito yung conjugation, ganun. Pero walang parang expertise na yung like paano ginagawa ng mga teachers, ganun. Yung my way of teaching it na parang I try to make it as comprehensible as possible. Parang ganun. So, medyo naman sila. Okay naman. So, I think the few times. Very juicy, very juicy. So, you find yourself more accurate than the teachers teaching the Spanish language? Hindi naman. I don't think. Yung iba, parang hindi nga Parang ako lang siguro tingin ko lang na mas comprehensible ako kahit hindi naman talaga. We'll never know. Talagang Pero I try. Kung paano pa siya explain, I try to explain it din naman sa mga tatanong. So, yun lang, ang mga experience na kung alam ko. Ano ba yung mga basic na dapat matutunan? Ano ba yung verbo ser, verbo estar? Para sa amin na hindi marunong or sa mga tagapakinig natin na hindi marunong. Ayun, yung for example, yung ser tsaka estar. Dati hindi ko ma-explain yun. Pero now, I think medyo kaya ko na. Yung ser and estar, for example, ibig sabihin to be. To be. Ang magkakaiba, yung ser, siya, mas, may permanence siya. May essence of being permanent. Unchangeable siya. Compared sa estar kasi yung to be in a temporary state. Meaning, you're not forever in that state. So, for example, pag sinabi mong estoy en casa, which is estoy en casa. So, I'm at home. I'm at home now, but I won't be home forever. I can go out later. Kaya siya estar. Pero pag sinabi mong ser, for example, sabihin mo, soy Filipino. Diba? I'm Filipino. Yun, that's unchangeable Well, for the most part, it's unchangeable. Diba? Kaya siya may sense of permanence siya. Permanent. Kaya sir yung ginagamit. Kasi hindi ka naman pwedeng I'm Filipino now, pero 10 minutes later I'm American. Hindi naman pwedeng hindi siya radical, hindi siya mabilis na change Yung estar kasi is very radical, parang radical change. Very temporary siya. Parang ganun yung difference niya. Ayan. Na-explain ko. Chris, mag-take down notes ka, Chris, ha? Kasi kailangan, may next episode, may exam tayo. Kasi sinasabayan ko rin si Yahoogle Kasi medyo tamad yung admin natin tsaka editor natin Kailangan kasi nilang si Yahoogle, kung di nyo matatanong, si Yahoogle kasi intern dito sa The Parokyaano Show, pero kumukuha ng Masters in Public Ad. Pero intern lang siya dito. Yahoogle talaga. Ano siya Yahoo and Google. Sobrang talino niya
Tsaka ano pala, for example, since yun lang, yung English kasi and Filipino, parang, for example, the, T-H-E. Pero, sa Spanish kasi may L and la. So, may los and las. May gender. Parang French. So, kailan ginagamit yung L, la, los, and las? Lalo na kapag, syempre, para magtunog, ano lang yun eh. Pag alam mong yung verb o yung noun is babae, kailangan may appropriate din na ano eh. Na, ano ba tawag doon? Pronouns? Ganun. Oo, parang feminine, masculine and feminine pronouns. Ganun. Mm-hmm. Sa ano. Ano yun eh. Paano ko ba ginawa yun? Well, ang ginawa ko was to memorize. So, pag tinuturo ko siya, for example, ang sinasabi ko, may certain letter kasi at the end of the word that will signify or parang that will tell you kung masculine or feminine ba siya. So, for example, most nouns that end in letter A feminine. Like la tabla, la piscina, swimming pool. Tabla is parang table or chart, gano'n. Pero hindi lahat. May mga words that end in A. And nakalimutan ko kung ano yung explanation kung bakit masculine sila. For example, water, el agua siya. Hindi siya la agua. El agua. Masculine. Pregunta. Big. La pregunta is feminine. La pregunta. Sorry. Ano pala? Okay. Problema pala is ano, El problema. El problema. Oo. Nakalimutan ko bakit. Ni Kaplem kanina, i-edit na lang po ni Admin Levin yun. Hindi, iniisip ko kasi yung pregunta kasi question. Problema, yun nga problem. So, alam ko lalaki yung ano, may isa doon lalaki eh. Kaya yun. Yun. Parang ganun siya. That's one way. The other way is talagang, butya, memorize mo talaga, or manghuhula ka. May hirap din siya. I mean, sa dami ng nouns, sa daming masculine and feminine nouns, talagang it takes sometimes talaga memorization siya ng masculine or feminine. Pero eventually kasi, pag gamay mo yung nagsasalita ka ng tuloy-tuloy, gamay mo na. Tapos you use these words or yung similar words to these words very often. Natural na lang. Hindi ka na magkakamali. Parang masasabi mo na L, la. Malalaman ko na kung L o la, kung masculine or feminine siya. So, practice lang talaga. Eto. Since practice, Chris, magka-practice tayo. Gagawa tayo ng senaryo. Halimbawa, nasa coffee shop tayo. Tapos, mag-uusap tayo in Spanish lahat. Kasi, di ba, di naman uso yung si Rafa kakausapin ko. Tapos, biglang kakausapin kita. Ano yun eh, parang, sa atin sa Pilipino, merong, excuse me, may ganun. Pero, parang doon kasi kung sino yung kausap mo, kahit alam mong, apat tayo, may nag-uusap na sa dalawa sa harap mo. Parang pataasan kasi ng boses na parang mahirap sumingit, parang ganun. So, ganito yung senaryo natin. Halimbawa, nasa coffee shop tayo, ganyan. Tapos mag-uusap tayo. Parang common na usapan lang. Tingnan natin kung hanggang saan itataktak ni Chris yung nalalaman. Pwede ako yung nagkakape na lang doon sa gilid. Kasi syempre interesting na matry lang natin. So, basic lang. Siguro mga 3 scenarios. Una, coffee shop, yung isa opisina, isa sa En el Calle. Hindi. Calle, la. Calle. La. Okay. Okay, Chris? Sige. Sige, ako muna. Hola, una mesa para 3 personas. Por favor. Hola, Chris. Me llamo Lemuel. Vivo en Pandacan, Manila. Ito? Hola, amigo. Me llamo Chris Bermejo. Yo soy
host the Parroquianos Show. Ayun, Vivo and Caloocan del Sur. Oo, Ciudad del Caloocan. De Caloocan del Sur. Okay din. Tengo 31 años. ¿Y tú? Ano ba pag-say? Igualmente. Ano pala, sorry. Tengo lang din. Edad lang din. Tengo, tener, no? Verbo tener. So, tama. Tengo. Tengo 31 años. También? How about you? Nakalimutan ko yun. Yung 31, ano siya? 31. Siya. 31. Kasi, 31 anyos. Yeah, tama. Ganun. Tapos yung how about you, pwede mong sabihin ¿qué tal tú? Which is understood as what about you? ¿Qué tal tú? Ganun. Yan, ¿qué tal tú? ¿Qué edad tienes? O ¿qué tal tú? ¿Cuántos años tienes? Ganun. Pag ¿qué tal din kasi, di ba, ano siya? How about you? Or ¿qué tal, ano, parang kumusta? Parang ganun. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Parang siyang what's up? ¿Qué tal? Parang ganun. Very casual siya. Depending on how you use it. Pag sinabi, malalaman mo naman eh. Pag sinabi mo ¿qué tal? Yun, pag ¿qué tal lang, it's understood as how are you or kamusta, what's up, ganun. Pero pag dinagdag mo, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal aquel? ¿Qué tal aquel? Parang, paano, what about that? What about this? What about, parang, or ¿qué tal tú? What about you? May pinapertain ng isang bagay or scenario. Oo. Akil. Mostly ang esa sa akin eh. Pag that. Or ano. Ayun eh, pag this, esto, esta. Ganyan. Yung yun yung napansin ko din, mapapansin niyo yan sa modern Spanish-speaking Filipinos. Hindi na sila masyadong gumagamit ng akel tsaka akelya. Kasi they think, tingin kasi nila it's Chabacano. Pero hindi siya Chabacano, it's a demonstrative adjective ba? That din kasi siya eh. Pero parang mas may explanation dyan eh. Parang pag sinabi mong ese cellular, that phone, which is not that far from you. Or parang ayaw mo masyadong maging specific. Ese cellular or ese mobile, that phone, that cell phone. Pero pag sinabi mong aquel edificio, which is malayo, aquel edificio, or pag sinabi mo pag nasa Spain ka, tapos you're referring to the Philippines, sabihin mo, aquel país. Kasi malayo yung Pilipinas sa Spain eh. So, aquel país. Parang ganun yung explanation niya. Yung very far, parang ganun. Oo, parang ganun. Pag sinabi mo, aquelya, parang pag pinag-uusapan mo, for example, yung about Sierra Madre. ¿Dónde está Sierra Madre? Las Montañas. ¿Qué es Sierra Madre? Ganun. Aquella montaña que se ubica en blah, 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 that mountain that's located in ganun. Ang sabi ng mga professors, proximity siya. Pero at least sa Philippine Spanish kami, maakel-akelya kami, lalo na pag very specific ka. Although sa standard Spanish, ganoon din naman. If you want to be very specific with something, for example, imbes na sabihin mong ese, pero gusto mo talaga i-emphasize na yan yun, sabihin mo, akel, that one. Lola ko ganun eh. Akel. Parang ganun siya. So, yun yung explanation. Usually may, ano ba yun Aquelios tsaka Aquelias. Plural naman yun. Pag plural. Plural siya. So, para siyang yung Aquelios and Aquelias, that would be the equivalent of those, tama. Masculine yung Aquelios. Yung sabi mo, Aquelios sapatos, those shoes. O Aquelias montañas, those mountains. Pero pwede rin namang esos sapatos, those shoes, o esas montañas, those mountains. So, the difference would be distance siguro. Distance, proximity, emphasis. Ganun. At least yun yung simple explanation niya. Kung paano magagamitin.
Sige, tuloy natin, Chris. Nag-usap lang tayo. Wala pa tayong in-order. Pare si Rafa yung ano natin, yung cashier. Puedo pedir un café, un vaso de café. Pedir? Tama, pedir, no? Order? Or pwedeng pedir, I think. Or at least ang tinuturo nila doon sa Spanish course is pag may waiter or pag nasa counter ka, tatanungin mo sa kanila nicely na parang medas or can you give me medas un café grande o medas un cafecito, or simply sasabihin since understood na nila na nandyan ka para mag-order, para hindi ka na mahihirapan, sasabihin mo lang un café, por favor, o un cafecito, ganon. Tapos sila na bala. Tatanungin nila with this, with that, ganon. Parang ganon siya. Kasi pag gumagan pa ng pwedo, parang medyo formal na, parang sa Tagalog na gan siya. Pwede, pwede ba akong umorder? Parang ganon no? Oo, parang literal siya. Parang naka-sentence, parang ganon. Literally translated siya. Parang ganon. So, ang sabi nila hindi daw ganun dapat. Either sasabihin mo medas cafe or parang metraes cafe, eso ganyan. Or tuturo ka lang sa menu, tapos gets na nila, parang ganun. I mean, ordering food lang naman parang wala namang talagang correct way of ordering food talaga. Pero at least yung tinuturo, ganun nga. Kasi kung at least yung basic, kahit malaman mo talaga yung basic. Kasi usually, kapag ginamit mo na, yun nga, katulad sa normal na, usual na ginagamit, everyday life, ayan, katulad yun, pinaikli mo na lang. Un cafe, ganyan, por favor, mas chocolate, sin azúcar, ganun. I think okay naman yun, understood naman siya. I siguro, ibang professors, yung mga professors or academics would say otherwise. Kasi yung iba sa kanila very sophisticated pag nagtuturo ng language. Normal naman yun. So they would tell you na you say it like this, say it like that in a more formal way. Pero kung tama naman yung conjugation mo, tama naman yung way of asking mo na understandable sa kanila, I think okay na yun. Pero yung standard na parang medas un café or metraes, parang ganun. Which is bring me. Metraes is bring me, medas is give me. Give. Although hindi siya imperative form. Hindi siya yung imperative form. Indicative form lang yun. Pero kasi nga, parang polite or courteous way siya. So Chris, dumudugo na ba ilong mo? Di pa naman, sakto lang. So, sige. Ito parang iano ko lang din yung siguro application din sa tinuturo din ni Senyor Rafa sa atin. So kasi kapag umo-order din si Paring Lem, ako yung taga-tanong kung magkano Kasi ako yung medyo matipid sa aming magtotropa. So ito parang nag-construct ako na parang how much is the price of a glass of coffee. Pero cuánto de un vaso de la café. Parang ganon. Tama ba? Kasi medyo ko, di ba may mga, sa mga English may mga grammar nuts. So, pwede siguro sa akin dahil sa Duolingo, ang masasabi ko pa nga dyan, cuánto cuesta la taza de café. Parang ganon Tama naman. Oo. Pero kung modern, parang kasi siya, masyado siyang mahaba, sobrang formal, parang ganun. Oo. You can say naman, I think cuánto. I mean, kung colloquial, hindi na colloquial, pero parang if alam naman maintindihan naman ng nasa counter, parang cuánto, ganun. Sabihin lang yung presyo. Or cuánto cuesta, pwede ring, cuánto cuesta is how much does it cost? Literally, yung literal translation, how much does it cost? Another way to ask would be cuánto vale. How much is it worth naman yun? Yung cuánto vale, how much is it worth? Cuánto cuesta, how much does it cost? Pareho lang naman kasi iba yung meaning ng vale dito no?
Parang, ano dito cash advance yung Vale dito di ba? Parang ganun. So, hindi ko talaga naisip na itanong yung Vale, baka sabihin, kumingi ka ng cash advance sa akin tapos o-order ka lang. Oo nga sabihin nga sana, Querido di ba? May Querido, Chris. Oo. Si. Or sige. Short ganun, quanto cuesta, quanto vale. Pero kung gamay mo na, kung confident ka talaga, quanto, meron ka lang. Tapos, quanto, tapos tignan mo lang siya, sabihin niya sa'yo. Actually, yun nga yung first time na nakasama ako nun sa meetup. Siyempre yung alam ko, basic, mga A1, A2, hanggang B2 na Spanish. Tapos nung nakarinig ako ng paano sila mag-usap, wala na, di na ako makasabay. Par muy rapido for us. Oo. Sabi ko, mabagal ako mas lento. Despacio. Despacio yung sinabi ko kanina. Slowly, di ba? O lento? At I think if you're referring to yung speaking, the proper would be lentamente, which is slowly. Pero yung despacio kasi, I think pag sinabi mong despacio, it refers more to the physical action. So, for example, tumatakbo ka, tapos gusto mo nang bumagal, sabihin mo despacio, ganun. Just bagalan mo. Pero I think, hindi ko alam ano yung difference nila. Ang alam ko lang pag nagsasalita yung tao, tapos gusto mong pahinayin siya o pabagalan siya, sabihin mo habla mas lentamente por favor o lentamente por favor o mas lento por favor. So the difference is parang medyo confusing siya, pero at least kung may explain ko siya that way na pag mas grabe or talagang physical action like tumatakbo, kumakain, bumabato or kung ano man, the physical action, I think despacio is the proper Pero pag nagsasalita, mo lento or lentamente. I may be wrong, pero yun yung at least nakikita ko sa pinagagamit ang pinagsasabi ng mga nativo at etc. paggamit. So, ito isa pa nung nag-start ako mag-aral, nahirapan ako, even though na-figure out ko na rin, tinanong ko si Patrick, kailan ginagamit yung saber, tsaka yung conocer. Sabi niya, I guess pag conocer sa tao, tapos, conocer, pag saber naman, more on things or events. Basta pag tao sa conocer. Parang conocer kasi is more of recognizing, if you recognize something. Kaya that's why it's associated with the person. Kasi parang sabi mo, conoces esta persona, o le conoces, do you know him? O la conoces, do you know her? Ganun. Kasi parang, do you know her? Do you recognize her? Kilala mo ba? Di ba parang may concept tayo of recognition to that person or that thing. Although it's not only applicable to sa tao, applicable din siya sa mga bagay. For example, are you familiar with our dialect of Spanish? Conoces nuestra variante de la lengua española. Yung pwede rin siyang ganun. Yung saber kasi, it's more of to know about. Yes, parang siyang to know about. For example, sabes del terremoto que pasó, ganyan. Alam mo ba do you know about the earthquake that happened there? Parang do you know about? Sabes de, ganun, or sabes, sabi mo, do you know, alam mo ba, na ito yung nangyari ka, no? Sabes, que esto es lo que pasó con ganyan. Parang ganun siya. Yung saber, wala siyang parang concept of recognition. Ano siya, it's more of, are you aware? Parang ganun. Have you been aware? Or were you aware of this? Parang, ganun ko siya, that's how I can explain it. Parang siyang ganun. Or or if you know how to do something, parang if you possess the ability to know something, sabes tocar
Ayun, sabes tocar la gitara. Do you know how to play the guitar? Hindi mo pwedeng sabihin conoces la gitara kasi parang, do you recognize this guitar? Do you know this guitar? Oo Do you nga. actually, 'di ba? Parang kilala mo ba tong gitarang to? Parang ganun eh. Hindi, parang sabes tocar. Do you know, parang do you fundamentally know how to play the guitar? Alam mo ba kung paano gawin? Parang ganun yun. No? May concept siya of knowing how to, knowing about something or knowing how to. Yung connoisseur, it's related to more of recognizing. To know, pero to know in the sense of parang to recognize, kilala. Oo. Tagalog, ganun. Parang ganun. O yan. Chris, tapos na tayo sa sa Enel Cafe. Saan na tayo? May pupuntahan pa tayo, par. Oo, El La Oficina. Bumababa yung presyon ng dugo ko eh. Mawawala na ako ng dugo, par. O yun. Alam mo, actually, interesting kasi na kahit pa paano, yung basic lang kasi, sa buong mundo kasi, syempre, kung pupunta ka, kahit saan lugar, English, syempre di ka maliligaw pag English, pero kapag pumunta ka ng Europe or Central or South America, Spanish talaga yung mas magagamit. Dahil, ang daming countries na nagsasalita ng Spanish eh. Kahit not necessarily na same dahil in every country nag-iiba-iba rin sila ng meaning. Pero still, yung meaning ng mga words, ng ibang words, mostly is pare-parehas. Kaya, di ka maliligaw at the same time, bukod sa English and Mandarin. Ayun. Tsaka sa Europe, parang karamihan nag-i-Spanish no, Chris? Even though, kahit for example, di ba si Doncic or si, sabi natin si Jokic, ganyan. Marunong sila mag-Spanish eh. Kasi parang every European, parang ganun. Kahit pa paano. Go, Chris. Kasi parang medium din sa European Union din. Countries na may Spanish, French, ganun. German, English yan. Dapat nga dapat ginagawa na nilang at least now, because sa United Nations tsaka sa EU, one of the official languages ang Spanish. Ganun. Meaning, recognizable siya all over the world. In fact, I'm sure, lahat naman, majority ng mga tao, anywhere in the world, pag bumili sila ng product from abroad, or minsan even locally, pag binasa mo yung yung caution, yung warning, yung to do and what not to do, makikita mo may English, Spanish, tapos may French translation. No. Diba? So, ibig sabihin, mas nagiging universal na ang Spanish. Kasi hindi nila gagawin yon if hindi siya widespread eh. So, I guess kahit Spanish lang alam mo, I think you would get to places din naman, much like kung alam mo lang English. Kasi marami na rin all over the world. Hindi lang sa South America, tsaka sa Spain eh. Pero even in Africa, tsaka dito sa Asia, marami na ring Spanish speakers everywhere. So talagang you will get by with the language. Much more. Mas nagiging universal na siya. Ganun. Alam ko Morocco, sila, colony sila ng Spain dati. So, most probably, sila, Spanish din. Hindi, French naman sila. Morocco is French. Arabic talaga sila, tas na-conquer sila ng French. So, bilingual sila, Arabic and French. Pero parang may part ng Morocco, I think, hindi ko nagkakamali, parang sinakop ata siya or kinuha siya ng Spain temporarily. Kailangan ko i-revisit yung history na yun para malaman talaga. Pero yung pagkakalala ko, may part ng Morocco na Spanish-speaking. Pero hindi naman lahat. Yung the rest, French tsaka Arabic talaga sila. May part lang na Spanish-speaking. Alam ko na, Kaplem, kung bakit mo nabanggit yun. Kasi yung tungkol kay Brahim. Diba? Brahim. Tsaka kasi yung naalala ko kasi yung Strait of Gibraltar. Napakalayo eh. Kasi alam ko Gibraltar medyo
specific area lang siya sa Spain, pero English dun eh. Ewan ko. UK, ano na Pure siya, Spanish. na annex. Oo. Annexed by the Parang United info, Kingdom. 3 hours, 4 hours, kaya mo nang libutin yung buong country. Ayun. Chris, bago tayo magpaalam sa ating tagapakinig at sa ating guest, ano pa mga gusto mong malaman? Siguro siguro labas sa off-cam ng show natin. Siguro syempre yung mga Espanyol basico or basic Spanish. Syempre medyo pag mga conversation talaga dapat you know the fundamentals daw. Sa lahat naman din ng bagay. Kunyari basketball or football. Basics talaga yung fundamentals. Tsaka tayo into integrate sa mga intermediate then difficult na para medyo mataas na yung confianza natin kapag makipag-conversation na tayo sa mga kapwa Hispano-hablantes yan. Ayun. Gusto natin magpasalamat syempre kay Senyor Rafa. First time din namin syempre na may makasama tayo na Spanish speaker dito. Syempre bukod kay Patrick sana si Patrick makasama kasi syempre mas maraming kalokohan din si Patrick na nalalaman. At ikaw, Rafa, baka may mga gusto kong batiin, pasalamatan or i-plug? Go ahead. Well, yun lang. Naman masyado, pero salamat sa inyo for the opportunity na makasama sa podcast. Thank you for the invitation. So, very honored naman na ma-invite sa live podcast, ganun. Tapos, sa mga nakikinig ng podcast, please share sa mga friends niyo or other people interested para mag-grow yung Parokyanos. Tsaka, mag-grow din yung Peña. Yung Peña natin, Peña Madridista, ganun. So, di ba? Best club in the world. Yep. Wala Sin duda. Sin duda. Indudablemente best club in the world, diba? 15 Champions League, magsi-16 na tayo next summer hopefully, diba? So, yun din. Sana tumuloy yung pag-grow ng community natin, both the Madridista community and the Spanish for Filipinos or Hispano-Hablantes Filipinos community, ganun. Tapos yun. Viva na lang, masasabi ko, viva. Wala kayo, mga upcoming meetups or events? Sa mga interesado nga pala, mayroon tayong Spanish meetup headed by VP natin, headed by Patrick sa October 12. Hindi pa niya na-finalize yung place. Pero for the Spanish meetup, meron tayo October 12. 3 p.m. ba or 4 p.m. Basta somewhere in Makati, i-confirm pa natin. Tapos, may sa mga interesado din, may pelikula, may event na naman ng Instituto Cervantes starting October 5 dun sa Shangri-La, sa Pasig. Mag-stream sila for 1 whole week starting from October 5 up to the following Sunday after that ng mga popular Spanish movie. Spanish movie festival siya. Pelikula. Parang MMFF, parang ganun. Oo. Tapos lastly, yung sa yung last event? Yung next Spanish for Filipinos meetup natin sa Luneta. Yun, to be confirmed yun. Iniintay lang natin, of course, ang head admin, Eric Martinez, na mag-schedule ng, mag-release ng poll or mag-schedule ng date for the next. Siguro, baka sumabay siya sa meetup. Baka October, hindi ko lang, baka October 12 siya. So, mamili na lang kayo. If gusto nyo sa Makati, kila Pat sa amin, nila Patrick pumunta, or sa Luneta. Pili na lang. Sige, pag lumabas yung events, i-post na natin, Chris. Lalabas po yan, ipopost namin. Tsaka sige. Yung link din ng siguro ng Facebook group and yung group chat din siguro para rin yung awareness tsaka malaman din ng mga kapwa-kaparokya din natin na gustong matuto ng wikang Espanyol. Kasi tayo lang nagpi-feeling mag-Spanish. Ang
ang hirap kayo makipag no, conversar, 'di ba? Ng kahit basic nahihirapan pa parang ganun. Actually si Eric pala, no. Yung last niyo ba yung sa Luneta, yung kasama yung executive director ng ng National Parks? Parang nakita ko Yung una yun. Wala ako, absent ako nun eh. Nasa probinsya ako nun eh. So, that was June 30 ata. Yung kasama yung mga mga DFA officials, ganun mga... Yeah. Yung nataon naman siya doon sa sinalihan nating Filipino-Spanish na friendly football tournament. Ay kasi siya, the Amistad. Oo. Sali ako next time doon. Ay, naglalaro ka din? Sakto. Nako, nakakatuwa naman. Kagabi nag-open play ako eh, sa Parkal. Nag-open play kami. Sa Paranaque. Paranaque. Okay pa naman, 2 goals, 1 assist. Okay. Pwede. Uy, Chris, Nasama ka na Rafa sa di ba? Sa GC ng football team? Hindi ko lang siya matanggal dun sa message request kasi parang kailangan ko ata mag-message para ma-report siya dun sa Pero nandun ako. Nababasa ko naman yung mga messages. Ito gagamitin na natin yung pagkakataon na meron kasi sa December ng Copa Madraso. Third Copa Madraso, every year kasi nagkakaroon ng tournament. So, 4 teams yun. Yung 2 teams kasi parang pabago-bago na sila ng pangalan. Usually, yung Peña board, sila yung Galacticos. Pero yung Parokyas din, from the start na nag-start yung Copa Madraso, hindi nagbago yung mga members. No, di ba, Chris? Every year, 4th place. Nakita ko aiming for our treble. Sa Studio 300 yung ginagawa yun, no? Yung Copa Madraso. Yung last. Oo, yung last. Kasi yung first 2 sa sa The Turf. Okay. Try nyo sa Parkal, maganda yung pitch. Maganda doon. Kung papayag sila na mag-book. Maganda doon. Pero sabi din daw, maganda daw doon. Ang dami ng options. Actually, ang hirap di ba? Parang, ang konti lang ng field dito. From Sparta, tapos sa Blue Pitch. Nasa itong BGC Turf. Ngayon, meron ng Bridgetown. Tapos, may Parkal. Tapos, sa Arca South, meron din. Ang dami na. May Cherry na din. Cherry Turf sa North. Sa Mandaluyong. Cherry Turf. Mandaluyong. Show. Ito si Chris, naglalaro sa Turf. Sa Cherry. Trainee na kasi ako ng Secret FC kaya doon yan. Kailangan kasi natin talunin ng Peña board sa December. Kasi mahirap na. Every year kami nagpapagawa ng kit, di ba? Ay, hindi pala. Yung isa pala. Pero may ba? Ha? Tanong ko lang if, di ba, ang banggit kasi sa akin ni Patrick, yung mga Peña daw, yung Peña Madridista versus yung Peña ng Liverpool, Dortmund, yung naglalaban daw, may ganun ba yun? Totoo ba yun? Last year, Club Supporters League. Actually, ang rules kasi nun parang 15 players per team. Tapos 8 teams yun, nakaharap namin lahat, tapos pag umikot na lahat, yung top 4 teams na yung semis and finals. So, ayun, luckily, we had the chance na makalaro namin yung United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Juve, tama no Chris? Juve, Bayern. Bayern, and may isa pa? The Nevermind. The Nevermind. Alright, alam na yun kung sino yun. Alam ko na yan. Okay, gets ko na yan. Huwag nang banggitin. Huwag na natin banggitin. Alright, so, Senyor Rafa, gracias por tiempo. Nada. Un placer.
tawag dito, hasta en otro tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ayun, mula sa amin. Chris, ikaw, baka may mga gusto kong dapat natin gawin, dapat natin pasalamatan. Ano na, overwhelmed ako, ang galing kasi, ang ganda na ito. Episode natin ngayon, boy. Ayun, ito sabi ko na lang, Quiera el habito de mirar y escuchar the Parroquiano Show para tener debates significativos como este. Era, ugaling manood at mainig ng The Parroquiano Show para sa mga makabuluhang talakayan tulad nito. Oh, may kodigo. Ayos. Galing. So, mula sa akin, Lem at partner ko na si Chris. Syempre, sa guest namin na si Rafa. See you next episode at mabuhay po ang parokya. Paalam! Buhay! Viva!